I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Lakas loob para ako lumantad dahil alam ko siya lang yung tao na hindi kayang bayaran ni Mr. Atuan. Una, hihingi ako sa inyo ng pasensya at hindi ako magtagal dito dahil alam ko ang mga demonyo katulad ni Mr. Atuan, may mga tao na siyang pinapasundan ako. Mayroong isang kernel dyan na tumuha ng 12 kong cellphone at isang tab at isang passport ko. Mamaya ko sasabihin ang pangalan pag nakapag-file na ako. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Atuan. Hindi mo ako kayang bayaran ng pera mo. Ubusin mo yan, kakagastos lahat ng koneksyon mo. Pero ito ang masakit para sa akin dahil hindi ako maglakas loob ng ganito kung hindi mo uubusin buong pamilya ko. Pangalawa, ang mga taong umaasa sa akin para sa hustisya nila. Itong mga kamag-anak nitong missing sa Bungiro. Sana doon sa Taalik may magpasitive na ng kamag-anak nila para mabigyan na ng hustisya. Maraming salamat po at ulitin ko, magandang umaga sa inyong lahat. So yun guys, narinig nyo yung sinabi niya. Lumabas na po siya, tinanggal na yung blurred sa mukha. So kilalang kilala na siya ngayon, no? Oh, di ba? Siya po si alias Tutoy. Oh, ayan. Sa palagay ko, nagsasalita siya ng katotohanan, mga kababayan. Kasi nung hearing po yan sa Senado, noon before tungkol dyan sa Isabong, hindi yan lumabas eh. Sa totoo lang, kasi kanang kamay ni ano yan eh. Kumbaga pinagkatiwalaan ni Atong Ang. So ngayon, yan ang sinasabi ko. Guys, this is biblical. Don't trust anybody. Even your kamag-anak or kapatid, magulang, ama, kaya kanilang ipagkanulo except God. It's biblical po yan. Ayan, no? Tingnan nyo. Mahirap magtiwala ako. Isa lang pinagkatiwalaan ko, ang Panginoon. Wala nang iba. Kung mayroon kang problema, idulog mo lang sa Panginoon, idasal mo, for sure. Tutugunan niya yan. Kaya, abangan po natin ang kaukulang resulta nito. Pero eto, mayroon ako ipapakita sa inyo. Sabi ni Secretary DOJ, konektado sa war on drugs. Well, anyway, parang may pattern nga eh, no? Ano guys, ang kapalagayan nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Do you think may involved siya dito? O panoorin nyo ito para kumpleto detalyado. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Eto na! Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Oh, narinig nyo yan? Mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi. Oh, tungkol dyan sa isabong na yan, si Mang Kanor. Sorry to say, but ang nakikita ko, mahilig talaga ito sa gambling, oy. Oh, di ba? Oh, ayan na. Sasabihin nyo na naman, edit. Sasabihin na naman ni DDS, AI. Oy, excuse me. Hanapin nyo yan, yung ano niya yan, yung press con niya na yan. Siya na mismo ang nagsabi. Wala na daw pera ang gobyerno, kaya kailangan ng isabong 640 million. Correct me if I'm wrong. Di kaya naloka. Oh, uulitin natin. Hindi ko hininto kasi kailangan
ng pera sa isabong ng gobyerno. Oh. See? I make it public now. It's 640 million a month. Oh, yun, oh. Ano, in a year's time, it's billion plus. Oh, bilyon. See? You see? Oh, ano na, ngayon, tama yung sinabi ni DOJ Secretary kung konektado yung war on drugs ni dating Rodrigo Duterte. Oh, may pattern. Where is the pattern going? Oh, going to the pattern, going to the heck. Eh? Kung dati na sinasabi nyo, walang makakagalaw kay Atong Ang dahil malakas siya sa pamahalaan, pues iba noon, iba ngayon. Mas berdugo yung nakaupo sa Malacanang. Tahimik lang yan, pero mabangis kung gumalaw. Oh, 'di ba? Dahil batas ang pinapairal. Ganun 'yun. Oh, sino ngayon ang mas weak? Aber? Oh, sino ngayon ang mas maangas? Oh, mahiya-hiya naman kayo, oy. So, yun guys, patunayan na si dating Pangulong Digong ay inalaw niya talaga yung isabong, no? Oh, you see? 640 million or billions. Kasi wala daw perang gobyerno, di kayo naloka. Kaya pala, kung walang perang gobyerno that time, baka nga totoo yung sinabi niya kasi nagbinta siya ng ginto. Pero imposible naman, di ba? Imposible na walang pera ang gobyerno. Tapos ang laki ng utang ng Pilipinas na iniwan niya. Wow. Anyari? 7.2 trillion. Hindi man lang nagbayad dito si dating Pangulong Digong. Iniwan niya kay PBBM, tagabayad. Di kayo naloka. Tapos ipalabas nyo ngayon, ang laki-laki ng utang ng Pilipinas. Oy, excuse me. Pumapatak ng 13 trillion ang iniwan ni Digong. Kasama ng mga past administration, hindi naman nagbabayad ng utang every year. Si PBBM, laging nagbabayad. May resibo ako dyan. Dahil ina-upload ko yung video na yan. Kung ayaw nyo maniwala, di pumunta kayo sa Treasury, sa page, doon, nakalatag doon yan. Binabalita nga ng PTV4. Ako pa kaya? Di ba? Siyempre, suportado tayo kaya lahat yan. Ibabalita natin. Pipilitin ko yan. Lahat ng mga magagandang programa ng Pangulo. Good news man ito or bad news. Labas ng bansa o sa loob ng bansa. Walang problema. Good contents lang tayo dito, good news lang tayo dito, So yun guys, ano po ang komento nyo dito? 'Di ba? Ngayon malinaw sa inyo. Tama nga yung isang nagsasabi sa comment section. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaka-worst president sa balat ng lupa. Hindi kayo naloka. Baka mayroon pa. Si ano pala yun? Si Hitler. Rinig nyo? Si dating Pangulong Digong, alam nyo na. Yan si Atong nang matagal nang gawain niya yan. Yan nga, sabi nila malakas dahil malakas ang kapit niya sa pamahalaan. Pues noon po yun, iba ngayon. Ayan lahat ng illegal basta may pera, may protection pa ng ilang religion. Iyon ang problema. Yan. Si Digong basta pera magaling, agay. Nasaan na yung milyon-milyon na yan, nasa bulsa nyo na po ba? Ayan. Guys, kaya yung karma nasa huli, mas matimbang yung pera sa kanya kaysa buhay ng tao. Yun ang hindi niya inisip. Abogado pa naman din, pero wala nasilaw sa mga ganyang klaseng illegal na gawain. Kita nyo, sugal, yan, pinayagan niya kahit papasama ang taong bayan sa gobyerno. Ba napupunta ang kita o saan? Tama. Hindi, sabi niya nga, 'di ba, naubos ang pera ng bayan, ng kaban ng bayan, kailangan ng pera. Kaya ayan, pinayagan ng isabong. Pero ang tanong, nasaan napunta 'yon? Napunta ba sa kaban ng bayan? Wala. Tama, baka sa bulsa, tiyak 'yan. Kung natatandaan niyo, sinabi ni Ramon Tulfo, nakaiwan ng 1 billion si Digong sa Malacanang. Hindi kayo naloka.
Oh, kita nyo, sugal yan, pinayagan na kahit na, ayan, papasama ang taong bayan sa gobyerno pa napupunta ang kita o saan sa bulsa. Ayan, inulit ko lang. Ayan, malaki kita ng mga Duterte dyan. Correct! O, wala kang kwenta. Lahat ng illegal gusto gawing illegal. Kaya nga, guys, learn and lesson. Madala na po tayo. O, wag na makabalik yung apelyido na yan. Masama ang impluwensya yan sa taong bayan. Pag binalik natin yan, nako, wala na. Babalik lahat yung mga illegal gambling na yan. Pag makulong si Atong Ang, ma-absurdo yan. Pag Duterte uli ang makaupo, lahat ng mga Chinese gambling, sa illegal na gawain, pati mga drug lord, babalik yan. Ngayon, pag nangyari yan, sino may kasalanan? Hindi tayo din. Bakit? Kasi binoto natin. Kaya magising na tayo, oy. Ano pa nga ba ang papel niya? 'Di ba? Maliwanag? Yes. Sa'yo lang napupunta ang kita ng sabong. Go. 'Di ba? 640 million kamo. Nasaan napunta 'yun? Every month. Magkano kinikita? Di ang laki. Lahat na illegal, suportado mo, kaya pala dami nyo ng kurap. Anong nangyari sa bansa? May asensyo ba? Wala. Napabayaan niya ang mga magsasaka, yung pangangailangan ng bansa, yung solusyon sa bawat sektor, wala. Tulad ng sa salt industry, o onion industry, cold storage, wala. Sa mga magsasaka, agriculture industry, wala. Nga, ang taong bayan. Kasalanan din yan. Ewan ng taong bayan kung bakit binoto. Well, hindi natin isisisi sa taong bayan kasi akala natin magandang pamumuno niya. Palpak pala. Malaki ang kinikita nila noon. Isabong, scam naman. Di ba? Ayan, nasaan na ang bilyon na sinabi mo? Ibang klase ka talaga. Kayo ba naman ang may 13 na girlfriend? Binubuhay niya, ahati ng mga pamilya. Agahoy. Buyag ninyo, astain nyo pag utot, blame na ninyo. Tanan, yes, kasi kagagawa ng tatay mo. Sa kanya lahat ng isisisi. Pangit yung patakaran niya kasi. Huwag nyo na ipagtanggol. Malinaw na malinaw. Mas malinaw pa sa liwanag ng buwan. Saan po napunta? Ayun ang tanong. Lahat kinita mo, ibabayad mo rin sa abogado. Correct. Ang tanong natin, nasaan napunta? Kung sinasabi niya, kaya pala, malaki ang utang na iniwan niya kasi inubos niya. Ang utang ng Pilipinas, 7.2 trillion kamo. Kaya pala wala ang isa lang nakakaubos. Tapos nagbinta siya ng ginto. Saan na po yun? Yung pera na bininta niya. Yung pera ng ginto. Nagbenta siya, di ba? Saan na yung pera na yun? Yun ang tanong. Kaya naubos ang kaba ng bayan. Kawawa nga si PBBM tagabayad, di kayo naloka. Malamang sa kanya napunta. Obvious yun. Saan pa nga ba pupunta? Kaya ako in-upload ito. Para ma-inform ang taong bayan. Maging maingat sa susunod na eleksyon. Managot ang dapat managot. Makulong ang dapat managot. Kaya kay Mr. Ang, it's your time to pay back sa mga ginagawa mo dyan sa Sabongeros. If totoo ang akusa sa'yo, So, Unang naging laman ng balita ang pangalan ni Atong Ang sa kasagsagan ng kontrobersyal na plunder case laban kay former President Joseph Erap Estrada noong 2001. Ang kauna-unahang kasong pandarambong na humantong sa pagkakakulong ng isang dating Pangulo. Sa gitna ng mga paratang ng pangungurakot at pagtanggap ng suhol mula sa weteng, isa ang pangalan ni Ang o Charlie Chuhay Ang sa mga matunog na lumutang. Sa gumulong na kaso sa Sandigan Bayan, tinukoy si Ang bilang isa sa mga malapit na kaalyado at umano'y tagapamagitan ni Erap sa pagkalap ng daang milyong pisong kickback mula sa operasyon ng weteng at mga tobacco excise tax shares. Tumakas si Ang patungong Amerika matapos madawit at maging co-accused sa 4.1 billion plunder case ni Erap. Hindi nagtagal na aresto siya ng FBI at na-deport pabalik ng Pilipinas. Habang nakakulong, umamin siya sa mas magaan na kaso kapalit ng plea bargain. Taong 2007 nang makalaya si Ang at bumalik sa negosyong alam na alam niya, ang sugal. Isa na dyan ang operasyon ng online sabong.
Hanggang sa nadawit na ang pangalan niya sa isa sa pinakamisteryosong kaso sa bansa ngayon, ang pagkawala ng dose-dosenang sabungero. Mariing itong itinanggi ni Ang. Handa raw siyang harapin ang kontrobersya at makipagtulungan sa investigasyon. Wala naman kaming istorya na pumamatay ng tao. Di ba? Paano mangyayari yan? Nagsisinungaling ba mukha ako? Hindi. Sabi ko lahat ang totoo. Ang nagdiin sa kanya ang dating head ng security ng ilang farm at cockfight arena ni Ang na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Ngayon, binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap, dahil hindi kaya ng konsensya ko. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan. Sa ngayon, kasama na sa investigasyon ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabungero sina Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila. Then we will have to include them as suspects. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hapon. Napakagaling-galing yan. Ayun na ang masasabi ko. Nung panahon, para malaman nyo, tingnan na lang natin yung mga nakaraan. Di ba? Gusto niya rin ipatay si Chavit Singson. Kaya nagkagulo ang buong Pilipinas noon.